best technique para magparamdam siya sa'yo. Yo. Once there was a love deeper than any ocean. Yon, what's up? So, kamusta? No, so ito nga sa topic natin na kailangan nyo talagang gagawin din yung mga nakakarapat-dapat para siya ay magparamdam. Kung nasa situation ka man sa ngayon na binabaliwala ng partner mo na ilang araw na hindi siya nagpaparamdam, ano nga ba ang dapat nating gagawin? Yung pinaka-best technique, utol? Sa totoo lang, I know na may mga pumapasok na dyan sa iyong isipan kung ano ang dapat mong gagawin. And huhulaan ko, kung ano man dyan yung pumapasok sa iyong isipan na gusto mong gagawin ay hep, huminahon ka muna. No, pigilan mo muna ang iyong damdamin. Dahil kung ano man yung mga pumapasok dyan sa iyong isipan, mali po yan, utol. Which is, kabaliktaran dapat ang ating gagawin. Na kung pumapasok sa iyong isipan sa ngayon, ito, huhulaan ko, na yung gusto mong gagawin ay magparamdam sa kanya, hahabulin, i-message ng i-message, magmamakaawa, magbebeg, di ba? Hihingi ng sorry, kung ano-ano pa yung mga sinasabi ninyo. And kung minsan, napapaisip din kayo na, paano kaya kung sasabihin ko sa kanya na nandito lang ako maghihintay sa kanya? Oh no! So, pero bago ang lahat, utol, hanggat hindi mo pa nagagawa ay pigilan mo muna ang iyong sarili. Kasi yan po ay maling-mali. Dahil, uulitin ko, ang kasagutan or yung pinaka-best technique na dapat nating gagawin ay kabaliktaran lang din sa kung ano yung binabalak mong gagawin sa kanya. Instead na magpaparamdam ka, instead na maghahabol ka, instead na magmamakaawa ka, huwag na huwag mong gawin yon. So Kuya Kiko, ano ba ang dapat nating gagawin? Wala kang ibang dapat na gagawin, utol, kundi wala kang gagawin. Yes! Kailangan, utol, is zero communication. Huwag na huwag kang magparamdam sa kanya. Totally. Ito ha, paulit-ulit ko talagang sinasabi na yung 0% yung connection ay napaka-importante. Hindi pwedeng hindi ka nga nagpaparamdam pero still nang-e-stalk ka pa sa kanya. No, nakikibalita ka pa sa mga circle of friends ninyo, sa kaibigan niya, sa best friends niya. So wag na huwag mong gawin yon kasi hindi pa rin natin masasabi na pasok ito sa no contact kung nagagawa mo pa yung bagay na ito. Hindi pa rin natin masasabing zero yung connection mo sa kanya kung nag-e-stalk ka pa. Kung nandyan ka pa rin. Palagi mo siyang binabantayan. So the more na ginagawa mo ito, utol, ang magiging resulta or impact neto pagdating sa taong hindi nagpaparamdam sa'yo ay mas lalo mo lang siyang binibigyan ng kampante. Kaya mas lalo kanyang nababaliwala kasi kampante siya na nandyan ka lang naman, naghihintay sa kanya. So, kung palagi ninyong naririnig sa akin, na Kuya Kiko, bakit ganun? Ulit-ulit na lang na zero communication. Pero ang tanong, paulit-ulit nga, but my question is, nagagawa mo ba? No? Na kung baka hanggang sa pakikinig ka lang talaga. So, but, yun na nga mga utol, hindi ko naman kayo sa pinipilit, no? At saka wala naman talagang pilitan. Kasi pagdating sa pagmamahalan, wala naman talagang pilitan din. And hindi ko kayo pinipilit na gawin ito. Pero nandito tayo, pinaparealize ko sa inyo para magising ka sa katotohanan. Kumbaga pa, hinihimay-himay natin. Para ikaw mismo ay makaunawa, maintindihan. At saka para mapaniwala din pagdating ng araw. And wala rin kaming ibang tinutulungan dito or sinisave, kundi yung sarili mo, utol. Yung buhay mo, yung future mo na rin. Nakasalalay kasi dito no? And even me, is naranasan ko na rin yan syempre. Marami rin akong mga pinagsisihan sa buhay. Marami rin akong mga pinagdaanan na hindi maganda. Kagaya din sa inyo. Kaya bilang sa nakaranas na,
And sa mga hindi pa nakaranas, ay isinisiwalat ko po ito sa inyo na kapag hindi mo pa na-experience and then ito ngayon naririnig mo sa akin na ito pala yung mangyayari, ay kung pwede lang makinig ka utol or sundin mo na lang. No, kasi pagdating ng araw, ikaw at ikaw yung magiging kawawa dito. Iiyak ka, uuwi ka lang talagang luhaan. No, mag-aaksaya ka pa ng panahon mo. Pera, pawis, dugo, lahat-lahat, pati laway mo, pati ano mo dyan sa ilalim, lalaki lang, no, lalaki yung, alam yun ha. So, kung pwede lang utol, magising naman kayo sa katotohanan. Na huwag ninyong sayangin yung buhay ninyo sa isang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon na nag-aaksaya kayo sa walang kwentang partner na kung sa ngayon ay binabaliwala na kayo. It's a waste of time na hahabulin mo pa yung ganitong klaseng tao. Ang tanong ko sa'yo, no? Okay lang ba sa'yo magmahal ng taong hindi ka naman mahal? So dyan pa lang, di ba? Kung masasagot mo na syempre hindi. No, so bakit ka mananatili sa taong hindi ka naman pala mahal? Pero kung mananatili ka pa rin sa taong hindi ka naman mahal dahil mahal mo, nasa sayo na yung problema, utol. No, which is nasa sayo na yung mali. So ngayon kung hahayaan mo lang ito, yung iyong emosyon, ang iyong damdamin, kaya kung minsan, di ba, biniblame pa natin yung sarili natin. No, na, di ko nga alam bakit kaya ako ganito. I hate myself. Pero yung hindi mo alam, ikaw lang din ang may kagagawa neto. Kaya mag-isip ka ng maayos, utol. Pag-aralan mo ang lahat ng mga bagay-bagay. Kasi hanggat wala kang kaalam or wala kang kaalam-alam, ay dyan po natin masasabi na magiging marupok ka, magiging mahina ka. Kasi hindi mo alam yung mga bawat magiging resulta kung ano or sa bawat din gagawin mo or ikikilos mo. Pero kung alam mo, utol, knowledge is power kasi. Na kung alam mo talaga kung ano yung magiging resulta, ay mas lalo kang magiging matatag. Alam ko na yan, kaya ito ang gagawin ko. Hindi ako magpaparamdam, hayaan ko siya. Yes. Dahil kung yun ang mentalidad mo, na alam mo kasi yung magiging resulta, so syempre hindi na natin yan matatawag na magiging or isa kang marupok, di ba? Mas lalo kang magiging matatag talaga. And the more na nagiging matatag ka, is mas lalong makikita lang ng partner mo na confident ka sa sarili mo. In short is, there is something talaga na sa buhay mo na kailangan mong pangalagaan. Hayaan ko na nga siya. Alam ko sa sarili ko yung halaga ko. Parang ganun ang pinapahiwating natin dito eh. Parang ganun ang magiging dating natin. Kaya kung habol ka ng habol, mas lalo mo lang pinapakita na wala kang pinapatunayan sa sarili mo. Wala kang halaga kasi naghahabol ka eh. Habulin kita kasi wala akong halaga, wala akong kwenta, kaya kailangan kong habulin to. Baka mamamatay ako kapag mawala ang taong ito. Yes, ganun po ang mangyayari, utol. So, ito no. So kung nakarating man kayo hanggang dito sa dulo, mag-comment kayo sa ilalim na ayaw ko magmahal ng taong hindi naman ako mahal. Yes, utol. No? Itaga mo yan sa dibdib mo o sa puso mo na isa itong aral na kailangan is dala-dala mo na huwag ka talagang magmahal ng taong hindi ka naman mahal. Nakuha? Okay? Okay. So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. Once there was a love. So yun lang po and then sa mga nais akong makausap, i-PM nyo po ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, magsiset po tayo ng appointment para sa inyo. Maraming salamat, so ingat kayo. God bless and babush!